Hello guys! Kamusta kayong lahat? Inshallah nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about Senator Joel Villanueva. Kasi naglabas na siya ng kanyang saloobin doon sa mga lumalabas na mga pictures niya na siya daw ay babaliktad na sa minority, mga ganyan na ngayon nga nakikipag-away-away na nga itong minority sa majority. Di ba? Ang gulo-gulo talaga ngayon ng Senado. Pero ang kagandahan doon is isa't isa ngayon, nililinaw nila sa sarili nila na hindi sila lilipat, katulad ni Senator Loren Legarda, di ba? Pero ito, ang kagandahan, kinonfirm niya na. Kasi ang dami nga naman naglipa na. Ang daming nagsasabi na lilipat daw itong si Joel Villanueva dahil sa dami ng kanyang kaso na kailangang harapin. Pero hindi guys, ito nga, nagbigay na siya ng video at sinabi niya doon na walang paglipat na mangyayari at paninindigan niya kung anong naging desisyon niya. Nandito sa video na to, tapusin nyo hanggang sa dulo kasi nasa dulo yung video, okay? Kaya huwag kayong masyadong excited, panoorin nyo hanggang sa dulo. Ganon. Pero ang kagandahan nga niyan is, di ba, nakakatawa ng puso na yung ipinaglalaban natin, talaga namang nandyan pa rin sila. Hindi sila papatinag at lalaban din sila hanggang sa dulo. Ipaglalaban nila kung ano ang tama, kung ano ang konstitusyon ng ating bayan at ng ating bansa. Iyon dapat ang kailangan sundin, hindi yung kung ano-ano lang na nasa isip nitong mga tuplok na ito, 'di ba? So ayun nga, ang kagandahan kasi dito kay Senator Joel sa pagkakaalam ko noong 2023, siya mismo ang nagsabi sa mga kagrupo niya at sa kanyang mga kasamahan na, oy, bantayan nyo ang flood control, lalo na sa Bulacan. So meaning to say, siya mismo naobserbahan niya na noon pa lang hindi na siya happy sa mga nangyayari. O noon pa lang meron na siyang nalalaman. At noon pa lang meron nang nakakarating sa kanya mga sumbong, mga reports. Siyempre, kailangan niyang i-open yun sa kanyang sa kanyang mga kagrupo. Kaya iyon, ang kaganda, nakakataba talaga ng puso pagka may mga tao sa loob ng ng gobyerno na talaga ipinaglalaban natin, 'di ba, kung anong tama, at sila din mismo lumalaban para sa tama. So huwag kayong mawalan ng pag-asa, guys. Totoo na andyan ang pamilya na gugulo sa buong bansa. Kaya lang, kung gusto talaga natin mabago ang sistema ng ating gobyerno, panghawakan natin. Isa't isa tayo, 'di ba? Paniwalaan natin din itong mga politiko na talaga namang ibinibigay din nila ang best nila. Katulad ni Alan Peter Cayetano, ni Loren Legarda, 'di ba? So iyon yung mga tao na naringgan na natin. Pati na rin si Senator Pia Cayetano, si Senator Jinggoy, Senator Bato. So, yung mga yan, huwag natin sayangin ang best effort na binigay nila para ipaglaban tayo as a Filipino, para ipaglaban ang Pilipinas, para ipaglaban kung ano ang tama at kung ano ang batas. Huwag tayong papasakop sa mga bangag, ng mga na yan, ng mga nakikialam sa hindi naman dapat kailangan pakialaman. Ganon. So guys, hindi na ako magtatagal. Panoorin nyo tong video na susunod na ito. Nandyan, mag-comment kayo sa comsec kung ano mga nasa isip ninyo, kung ano yung mga bagay na dumadaloy sa utak ninyo na nakakagulo. Baka sakali pwede nating sagutin yan. Ako mismo magpapaliwanag sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung mga POV ko para huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Lalo sa mga kababayan natin dyan sa abroad. Okay? Laban lang tayo. Okay? Huwag kayong paapekto. Isipin ninyo, hindi natutulong ang nasa taas. May Allah, may Diyos tayo na kailangang kapitan. Maraming salamat. Assalamualaikum. Ulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM, DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala at hanggang ngayon nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control, lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag?
Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lang. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyo ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po.